Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong ibablog ko po ngayon. Napakarami po nang nagre-request nito. Paano daw po ba mag-DIY kung mag-change ng ATF para sa ganitong klase ng mga sasakyan? Kasi nga po, halos karamihan ng mga bagong sasakyan ngayon ay wala ng dipstick. Nung araw kasi kapag may dipstick, ay pwede kang magpalit ng ATF, ide-drain mo doon sa ilalim. Halimbawa po, tulad po nung Toyota Prado na yun, Land Cruiser. Halika, pakita ko po sa inyo. Ito po ay mayroong dipstick. Bilis ko tumakbo, no? Ipakita mo nga, kapatid na ron, yung ating dipstick. Bagong-bago po ang langis nito. Kasi po, pinapalitan na rin nung may-ari. Ito pong kanyang ATF. Kapag po mga ganitong may dipstick, kadalasan po, ang ginagamit na ATF dito ay yung Toyota T4. So yung nandoon na Fortuner, WS po yun. Paano nyo malalaman, may dipstick nga kayo, yan ba ay CVT or hindi? Kapag po may kulay na ganito ang kulay, yan, ito po ay ATF. Ayan. Yung iba talagang mababasa mo dito sa ibabaw, nakalagay automatic transmission fluid. Kapag pula or ganito or medyo brown, ang dipstick po ng inyong automatic transmission, iyan po ay ATF, automatic transmission fluid. Pero merong mga design po ng CVT na meron din siyang dipstick, kulay itim naman ang kanyang hawakan, yung plastic na to, yun po ay CVT. Mababasa nyo rin po dito sa pinakaibabaw na may nakalagay na continuously variable transmission. So CVT fluid ang dapat nyong ilagay. Pero karamihan po ngayon, mga kapatid, tulad nga nung Toyota Fortuner na yon, wala na pong dipstick. Kaya dapat alam na alam nyo kung ano yung fluid na nakalagay. Sa Toyota, mahigpit. Kapag ganito, dapat T4. Huwag nyo lalagyan yan ng kahit na anong brand ng mga transmission fluid. O kung halimbawa, nagpapapalit kayo ng transmission fluid sa mga gas station, sa Shell, sa Petron, or kung saan-saan man na yan, dapat T4 ang ilalagay. Huwag nyong paghahaluin yung magkaibang brand kasi talagang magkaiba rin sila ng pagkakagawa. Iba yung viscosity nila, iba yung mga additives. Kaya pag pinaghalo nyo yung magkakaibang mga brand ng ATF, baka magka-problema ang inyong automatic transmission. Ngayon, balik po tayo ngayon doon sa Fortuner. Ito na ako, mga kapatid. Okay, ito na po yung Toyota Fortuner. Simple lang naman ang magpalit ng ATF nito. Magko-complete drain lang po tayo doon sa laman ng oil pan. Yun lang muna ang gagawin natin. Pero kung sobrang itim na, sigurado nasunugan na to ng ATF at kailangan tong palitan as soon as possible. Bago nyo po simulan ang inyong pagdi-DIY sa pagpapalit ng transmission fluid nitong mga Toyota Fortuner na automatic transmission, dapat kompleto kayo talaga sa gamit. Kompleto kayo sa oil, yung WS, kompleto kayo sa filter na papalitan, at dapat meron din po kayong gasket. Ano-ano po yun? Ito. So, nakabili na po tayo ng bagong gasket sa oil pan. Hindi pwedeng gagamitin nyo yung luma, ha? Kasi baka magka-problema, baka magkaroon ng leaks. Ang inyong transmission, kapag yan ay nabawasan ng fluid, mag-overheat yan dahil yun ang cooling fluid at magkakaroon din talaga yan ng problema sa shifting. So, dapat meron kayong gasket doon sa oil pan. At syempre, dapat meron din kayong bagong transmission filter. Kasi kung talagang sunog na yon or marumi na, huwag kang magpapalit ng fluid nang hindi ka magpapalit ng filter. Ang filter kasi, ito talaga yung sumasala ng lahat ng dumi bago ngayon umakyat doon sa transmission, sa ball body. Ngayon, nandito ngayon yung hihigupin niya dito sa oil pan. Kung hindi mo na makita yung kulay dilaw na yan, maruming-marumi na po yun. At mahihirapan na mag-circulate ang inyong transmission fluid doon sa system, doon sa ball body, doon sa oil pump, doon sa sa torque converter, at lahat po doon sa loob mismo ng transmission. Kapag barado dito, kasi marirestrict po yung higop ng pump para i-distribute niya doon sa buong transmission. Okay, ang fluid po na gagamitin natin ay Toyota ATF WS. World standard po yan. Huwag na huwag kayong gagamit ng fluid na hindi WS kapag po ang pag-uusapan ay Toyota. Sa mga hindi po naka-WS, yung mga ATF ang ginagamit na T4, huwag nyo rin haluan yan ng ibang brand. Mangyayari lang yun siguro kung talagang emergency, na wala kayong mabili, nasiraan kayo sa ibang lugar, talagang walang mabili, sige, gamitan nyo kung pandagdag lang. Pero kung papalitan nyo yung laman ng transmission, sa halip na
T4 or sa halip na ATF na WS, pinalitan nyo ng ibang brand at ibang viscosity, kayang-kaya pong sirain ang inyong mga automatic transmission. Sige nga, pakita mo nga. Naku po, malaking problema to. RJ, pengi nga ako ng pansalok dyan, yung plastic na baso. Titignan natin kung gaano kaitim na yung fluid na nakuha dito sa Fortuner na ito. Oh, sunog na po talaga to. So itong Toyota Fortuner na to, na-overheat na rin ang kanyang automatic transmission. Ang baho, oh. Iba yung amoy niya. No? Kung ikukumpara natin ngayon, dito sa WS na ATF, RJ, extra ka ulit, pengi pa isang baso. Sa 90,000 na tinakbo, nitong Toyota Fortuner na to, ganito na pala talaga ang mangyayari. Ganito na yung kulay na kanyang ATF. At ito, sa totoo lang, sunog na po ito. Kung ito ay hindi pa niya papapalitan ng ATF, sa lalong madaling panahon, baka sirain itong transmission. Pero dahil sa ganyan, ang nakuha nating ATF, nako mga kapatid, doon sa ating job order, doon sa ating recommendation, talagang sasabihin natin na hindi na healthy yung fluid or yung transmission niya. Para naman ma-remind yung may-ari nito na yung kanya palang transmission fluid ay sunog na. Ayan, tignan nyo po ha. Tapos, ito po yung nakuha natin. Ito ngayon yung original na kulay ng WS. Ito ngayon yung nakuha natin. So ito sunog na at madumi na. So mamaya, pagkababa ng filter, saka yung oil pan, ipapakita namin sa inyo kung gaano kadumi din yung oil pan nito. Sigurado yun, nagpuputik din po ang oil pan nito. Ito na yung oil pan nitong automatic transmission ng Fortuner. Ito yung mga magnet niya. Ayan, marumi talaga, oh. Tingnan nyo, oh. Ha? Putik na. Nandito naman yung may-ari. Nakita niya kung gaano kadumi yung kanyang fluid sa automatic transmission. Kaso ang problema dito, mga kapatid, ang oil, ang mga ganitong ATF, kapag nasunog mo na yan, yung mga molecules niyan, pati yung mga additives niyan, nawawalan na rin ng kwenta. So, hindi na siya magandang lubricants at ito nga yung sisira ng iyong automatic transmission. So, ito yung nakuha nating fluid. Yan, ang dumi-dumi na talaga. Yan, putik na po yan eh. Oh. Diba? Ang recommendation talaga natin dito sana, complete drain. Para pati yung laman ng torque converter ay maalis. Kasi kung ano yung laman ng oil pan mo, yun din yung laman ng torque converter. Nandun din yun. Almost 3 liters din yun. Yung laman ng torque converter. Ngayon, tignan natin yung kanyang filter. So, ito yung filter niya. Rex, kunin mo nga yung isang baso ng ng fluid doon. Ilagay mo nga dito, tignan natin kung yan ay tutulo. Sige. Okay, busin mo. Okay, may tumulo ba? Wala po. Wala, barado na po ang filter mo. Ayan, ngayon pa lang, wala na. So, ibig sabihin, nahihirapan na rin talaga yung transmission mo dahil yung filter mo ay barado, hindi na makapag-circulate talaga yung fluid. Ngayon, Rex, kunin mo yung bagong filter, buhusan mo rin ng fluid. Tignan natin kung tutulo yung bagong fluid. Experiment na natin kasi yan naman ay ikakabit mo. Okay? Ayun yung fluid, video mo, Glenn. Ayaw niya na lumabas dun sa filter. Okay. Video. Okay na. Tingnan natin ngayon kung siya ay dadaan. Siyempre bago to eh. Ayan na pa Tingnan nyo mga kapatid Dapat ganyan din yung pagtulo ng fluid dito sa lumang filter. So ngayon, barado na po talaga. At 90,000 kilometers, ganito ang mangyayari sa inyong transmission filter. Kaya nga po sa mga nakaraang vlogs ko, si Kasa kasi, kung kayo ay under warranty, hindi niya po talaga papalitan yan. Kung halimbawa 3 years warranty kayo or 100,000 kilometers, hindi niya papalitan kasi under warranty kayo. Para nga sa kanila,
Iyan po ay lifetime fluid, yung WS. Kasi nga, pasok kayo sa warranty. Kung masira man yung transmission, sagot nila yan eh. Diba? Wala ka nang iintindihin. Huwag mong palitan ng fluid yan. Pag nasira yan, sagot nila yan. Kaso, hindi nga siya nasira. Pero ganito naman ang nangyari. Papalitan mo talaga ng filter, pero baka huli na. 90,000 na yung tinakbo niya. Ayan, sunog na yung fluid. Kasi pag nasusunog ang fluid, ibig sabihin, nag-overheat ang iyong transmission. Bakit nag-overheat? Kasi hindi na magandang cooling fluid yung nakalagay. Kasi pag bago ang fluid mo, cooling fluid yan, talagang ang trabaho niya palamigin ang iyong automatic transmission. Ito, sunog na. Kaya, ganyan po mangyari. Wala na siyang cooling power, sabi nga natin. At sigurado, nagbawas na to. Hindi lang nakapag-check si sir. Ito, mababasa nyo, may nakalagay na check. Kasi dito ka mag-check ng fluid mo kung tama ang level mo. Ito, yung pinaka-drain plug niya. Kapag ka i-drain mo lahat, yung laman ng oil pan, ito ang bubuksan mo. So, ibalik muna natin yan. At ito nga yung check na yan na nakalagay, bubuksan muna natin para maituro ko sa inyo kung paano nyo susukatin ang inyong mga transmission fluid. Okay, okay na. Tanggalin na natin itong check. O yan, na-video mo ah. O check. Ibig sabihin, mag-check ka ng fluid. Pero mga kapatid, paano mo ma-check? Yun ang tanong. So, tanggal na itong pinaka-plug niya. Itong allen po na to na tornilyo. Okay. Ito ngayon, yung pinaka-level niya. Ayan. Pupunuin mo ngayon ng oil yan, mga kapatid. Punuin mo yan hanggang sa lumampas siya dito. So, ibig sabihin, doon sa salinan ng ATF, sa gilid ng transmission, may salinan dito, plug, para lalagyan mo naman ng ATF doon. So, kung paano mo gagawin yon, gawa ka lang ng hose para yung imbudo mo doon sa bandang labas, mailagay mo doon. At patuluin mo doon sa imbudo, pwede din, padaanin mo dyan sa makina, may hose ka, papunta doon sa inlet po na yon. Punuin mo to, siguro mga 5 litro muna ang ilagay mo. Kasi ganito, ito yung natanggal. Kung gusto mo makasigurado kung ilan talaga yung initial na litro na ilalagay mo, ilagay mo ngayon to sa mga lagayan din ng langis. O yung masusukat mo kung ilang litro siya. Halimbawa, doon sa lagayan ng mga soft drinks, hindi ba, may mga 1.5 liters yan. So, kumuha ka ng dalawang 1.5 liters na lagayan ng soft drinks at kung ilan ngayon yung mailalagay mo doon, tansyado mo na kung ilang litro din yung ilalagay mo dito. Kasi nag-drain ka lang naman sa oil pan. Okay. So, ngayon, Rex, ang gagawin mo, hawakan mo ganyan. Habang sinasalinan ngayon ni Rex ng ATF. Kasi dapat dito kasi patatapunin natin. Sige, salin mo ngayon dito. Punuin mo to. Ha? O, yan na lang. Oh. Tandaan lang ha, baka matapunan kami. Ako, natapunan na, damit ko. Marunong ako ba maglaba? Mamaya, laban mo to kasi gusto ko kamay eh. Ha? Grabe kayo, naka-washing machine pa kayo. Grabe, mga kapatid, yung mga mekaniko namin dito, washing machine pa talaga ang gamit ng mga to. At ang washing machine sa kanila, 2 buwan lang, sira na. Ikaw ba naman ang pumiga ng puro grasa, no? O, ang ganda ng t-shirt mo. Sino ba nagbigay niyan? Kayo po, sir. Eni po tayo. Sa mga langis po natin, ang gagamitin nyo po, Eni. API SP na po siya. Parang doon sa mga bagong mga modelo ng mga sasakyan ngayon ng mga gasoline petrol engines. Yan, SP po ang ginagamit. Para makaiwas po sa low speed pre-ignition. Pero pwede po siyang gamitin sa lahat ng klase ng mga gasoline or petrol engines kahit mga luma pang sasakyan. Ayan malapit ng malunod Lulunurin nyo ngayon to. Kailangan lalampas talaga dyan ang fluid nyo. Yan. Sige, kailangan di natin siya makita ha. Yan. Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi natin kailangan makita to, Rex? Anong dahilan? Kasi sir, pag puno na po yan. Ha? Ano? Puno na? Sakto na sir. Sakto na. So, yan. Sige, ilagay mo para malaman natin kung sakto na talaga yung fluid. So, wala kang natapon na iba? Wala sir. Wala? Okay. So, ibig sabihin, kulang talaga ang fluid mo, sir. Kasi ang gagawin ngayon natin dito, halimbawa, okay na yan. Halimbawa po, napuno mo na to ng 5 litro. Ang gagawin nyo, mga kapatid, paandarin nyo muna, painitin nyo muna. Huwag kayong magde-drain ng fluid. Kasi magde-drain tayo mamaya dito eh. Huwag nyong i-drain yung fluid doon sa check valve hanggat hindi pa mainit ang inyong transmission fluid. Kasi may sinusukat din po doon. Tandaan po natin, ang transmission fluid kapag umiinit, nag-e-expand pa yan. So halimbawa, mainit na, umaandar ang inyong makina. Nakapark po yan.
Anong gagawin natin? Bubuksan mo ngayon to. Yan. Kasi po mga kapatid, pag umaandar yung makina, hihigupin pa yan ng inyong system. Hihigupin ng pump yan, isi-circulate niya yan. Kaya ito talaga mababawasan to. Kasi papasok na siya doon sa loob ng transmission, hinihigup ng pump. Sinicirculate na yan doon sa oil cooler, no, pabalik ulit dito sa oil pan. Ngayon, para matesting mo ngayon, kung sakto na ang fluid mo, eto na. Kung sobra ngayon ang nilagay mo, dapat may tumulo dito kapag sobra. At yung sobra po na yon, patatapunin natin habang umaandar ang inyong makina. Hindi siya pwedeng sobra. So lahat ngayon nang tatapon dito sa ating overflow, ito yung overflow na yan, no? Yung tubo na yan, nakikita nyo ngayon, tatapon siya. Pabayaan nyo lang ngayon na tumapon yan. Ayan. Pabayaan nyo lang na tumapon yan. At kapag patak-patak na lang po yan, no? Ay saka nyo na isasara ngayon yung lag. Ayan. Hindi kasi level eh. Nanginginig ang mga kamay ng mga to. Ewan ko ba kung bakit. Pantayin nyo eh. Huwag nyo ilagay lahat dito. O halimbawa po, patak-patak na lang yan. Ayan. Sara nyo na to. Sasara nyo na ngayon itong check valve natin. Ibig sabihin po, kompleto na yung inyong ATF. Naka-level na po dito sa tubo dito. Kaya hindi na siya tumatapon. Pero ito ngayon ang tanong. Paano kung binuksan mo, walang tumulo? Ibig sabihin kulang ka ng ATF. Kaya ang nakalagay dito sa valve na to ay check. Para ma-check mo kung sama, sakto ang level ng fluid mo, kapag binuksan mo tong check valve na yan at umaandar ang engine mo, dapat may tutulong konti. Pero kapag wala talagang tumulo, ibig sabihin kulang. Kaya ang gagawin mo, pupunta ka talaga sa shop or i-DIY mo, magdagdag ka ngayon ng fluid. Magdagdag ka ng 1 litro, walang problema. Gawin mo ulit yung proseso, start mo ulit ang engine mo, buksan mo ulit dito. Kapag may tumulo na, yun na yung hintayin mo ngayon na magpatak-patak na lang siya at isara mo na kapag patak-patak na lang. Sakto na ngayon ang iyong fluid. Mabuti na lang may nagpunta rito na Fortuner na talagang nakita nyo yung problema. Maiko-compare nyo yan ngayon sa mga Fortuner nyo, sa mga Ford nyo, sa mga Montero nyo. Halos ganito rin naman yung proseso natin. Mayroon din siyang ganung klase ng overflow tube. Pakita mo nga ulit, Nel. No? Pati yung filter, dalhin mo dito. Ayan. Halos lahat po ng walang mga dipstick ay meron po nito. Ayan. Ito po yung overflow natin. Ngayon, ang nakuha nating fluid, ito lahat yon saktong-sakto talaga. No? Dito po sa Toyota Fortuner na ito. Kapag ka ganun, nang na-experience nyo, nag-check kayo, walang tumulo, para lang makasigurado kayo, magdagdag kayo kahit 1 liter kung maganda pa yung inyong fluid. Kasi pag nag-DIY kayo at nakita nyo ganito na, putik na ang inyong fluid, hindi na po pwede ito. Huwag mo nang dagdagan yan. I-drain mo na po yan. Opo, sir. Dito po pala yung salinan ng langis. $99,123 kilometers ang tinakbo nito. At yung nakita nyong fluid kanina, sunog po talaga. Wala naman check engine, magpapainit muna tayo, maganda rin yung minor niya. Pero i-check mo rin muna doon sa baba kung may tagas. Check mo muna doon. Okay, babalik po kami mga kapatid. Pagka mainit na yung engine natin, saka tayo ngayon magpapatulo para ma-eksakto natin yung laman po na fluid nitong transmission po na ito. Mga kapatid, habang naghihintay tayo na painitin yung transmission nito para uminit din yung fluid, hindi maganda yung pandinig ko dito sa kanyang makina, kaya gagamitan ko muna siya ang ating stethoscope. Meron kasing maingay. Nako, may tama ang ang bearing ng alternator. Okay, ito mga kapatid, paparinig ko po sa inyo gamit itong microphone natin, lalagay ko dito sa stethoscope. So ang una kong tututukan ay itong steering pump. Ano mga kapatid, napakinggan niya. Susunod na tututukan ko ay itong tensioner, bearing. Ayan, ito na po susunod na tututukan ko. Yung pong alternator. Halos lahat po ng mga ginawa naming mga Fortuner, yan ang nagiging problema, yung bearing sa alternator. Dalawa sa loob at yung pinaka bearing doon sa kanyang one-way pulley. So, ire-recommend na natin sa may-ari niyan
upang itong ingay na naririnig ko na to, yan, ay mawala po. Mag-check na tayo ng level ng ating ATF. Ito, tandaan nyo po ha, kapag binuksan ni Rex yung check valve at walang tumulo, ibig sabihin kulang pa ang ating fluid. Pero kapag binuksan niya ang check valve at may tumulo na, hihintayin natin yun ay magpatak-patak lang at sakto na yun kapag halos wala nang mabilis na tumutulo na fluid. Sige Rex! Ayan po, binubuksan na yung check valve. Ayan, sige, hintayin mo nga huminto at pumatak-patak na lang yan. Ibig sabihin, sakto yung nilagay mo 5 litro. Ayan. Pagka nagpatak-patak na yan, okay na. Isara mo na ngayon yung check valve, yung tornilyo na yan na alin. May rami-rami rin ha. Okay. Okay na yan. Okay na yan. Ayan. Hindi ko na hinintay na munti na lang yung tumutulo para makaiwas kayo sa pagkasira ng inyong mga transmission. Nakita nyo naman yung nangyari po dito. Sobrang itim na nung fluid niya. Halos wala na talagang ganda yung fluid na yun. Hindi na siya magandang lubricants. Kaya po, at 40,000 kilometers, check up po talaga. Inspection. At 70, 80, check up pa rin. At kung sunog na, maitim na ang fluid, talagang wala na kayong choice. Palitan nyo na po yan para hindi talaga lalong lumala ang problema at magamit nyo pa ng mahabang panahon ng inyong mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. At sa Lunes po, meron akong taga Bulacan, taga San Ildefonso at taga Kalumpit yata. Apalit ba ma'am? Nako, sobrang dumi rin ng kanyang intake manifold. Grabe. 200,000 ang tinakbo, hindi pa nagpapaklining ng EGR. O ayan si ma'am. Pakita ka dito, ayan, yung may-ari. So babalik na lang si ma'am sa Monday dahil holiday pa rin naman para linisin natin yung kanyang Hyundai Accent na diesel. Mga kapatid, maraming salamat po. Babay muna sa ngayon.